Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ngayong Marso, ayon sa Philippine Statistics Authority. Patuloy ang hakbang ng pamahalaan para magbukas ng maraming trabaho sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Mataas pa rin ang bilang ng mga may trabaho ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong buwan ng Marso. Pero may bahagyang pagbaba sa employment rate kung ikukumpara ang datos ng Marso na nasa 96.1% at buwan ng Pebrero na nasa 96.2%. Ayon sa PSA, bumaba ang employment rate dahil sa pagbaba ng labor force participation rate o bilang ng mga naghahanap ng trabaho. Ang nakita namin dito, una, substantial ang kasi very dynamic yung ating labor market, yung mga particularly for those na nasa age 15 to 24. So dito itong March 2025 nakita namin na substantial ang nag-decide na bumalik sa school. Wala din naitalang pagbabago sa unemployment rate base sa year-on-year na tala nito sa buwan ng Marso ngayong taon at nakaraang taon. Sa katunayan, kung ikukumpara sa Pebrero taong kasalukuyan, bumaba ang dami ng bilang ng mga unemployed na nasa 1.93 million noong March 2025 kumpara sa 1.94 million noong February 2025. Kabilang naman sa mga nakitang dahilan ng pagbabago sa employment rate ng Pebrero 2025 dahil sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at ang election ban. Gayunpaman, tiwala pa rin ang ahensya na tataas muli ang bilang ng mga nagkakatrabaho pagkatapos ng eleksyon. May ban pa kasi on hiring sa mga government positions. And ito ay sa tingin namin may impact dito sa pag-reduce ng employed persons, particularly for this particular sector, yung government, yung public administration, defense, compulsory social security. Pero sa tingin namin, pagbalik naman, kasi yung ban matatapos na right after the election, babalik na naman ito. Siguro yung mga hiring lang medyo na-delay. Samantala, patuloy naman ang pagbubukas ng mga trabaho sa bansa sa tulong ng mga programa ng pamahalaan tulad ng pagsasagawa ng mga job fairs. Ito ay bahagi ng pangako ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng sapat na kita at kaginhawaan ng buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Mula sa PTV Manila, Christian Bascones, Balitang Pambansa.